Lagi naman ako nananawagan sa inyo. Hindi naman ako nagkukulang. Although, sabi ko sa inyo, hindi ako magsasawang linisin ng Maynila. Kaya lang, mga kababayan, yung mga ilog natin, hindi po yan basurahan. Oh, ang bad news, mga kababayan, let me show you a video. Ito po yung bad news. Oh, pakita mo nga. Okay, freeze mo lang saglit. Nakita nyo po sa screen. Balik mo doon sa isa, please. Mga truck natin yan eh. Yung isa. Ayan. O sige. Total, ano naman siya. Nakikita nyo kung gaano karaming basura. Alam nyo po saan galing yan? Sa ilog. Ganito po yan, mga kababayan. Mga creek. Di ba meron tayo Estero Rangers? No? Natutuwa nga ako sa mga Estero Rangers eh. Ang mga taga-DPSU yan, headed by Kenneth Amorao. Ayan, mga Estero Rangers natin. Tingnan nyo po gusto ko lang, wala tayong sisihan. Huwag tayo magsisisi. Gusto ko lang honest tayo. Magre-real talk lang tayo. Magre-real talk. No? Importante bilang mamamayan at gobyerno, tao sa puso yung pag-uusap. Mga kababayan, yung basurang itatapon nyo sa ilog, sa creek, no? May uuwian yan eh. Ayan po, kita ninyo. Somewhere along the way. Bukod pa doon sa nililinis natin, Magdalena, yung nakita nyo ng mga lumang panahon, ng ibang panahon. Puro basura ang ilog. Puro basura. Walang lumingon dyan. Hindi po sa pagbubuhat ng real talk lang tayo. Walang lumingon dyan. Pero sa panahon po natin, nakapagtatag tayo ng Estero Rangers na wala silang gagawin. Sana nga lagi silang maging ligtas at hindi sila magkasakit. Na yung mga basura sa ilog, kalawitin ang kalawitin. At nakita nyo silang may balsa, gawa-gawa lang nila. At may nag-suggest kayo, mga netizen, kung pwede silang bigyan ng tamang ekwipo katulad ng bangka. Nakita nyo naman nung Monday, bumili tayo ng mga bangka para sa baha at para sa ilog. No? Gusto ko lang ipakita sa inyo, mga kababayan, yung paisa-isa, pautay-utay, nahulog ninyo sa ilog. Pakita mo yung video, yung picture kanina, kung gaano karami. Ayan. 200 trucks halos ang basura. Ayan po, binubuldoser na po. Maraming salamat sa ating DPS, sa ating mga DPS employees. Sa MMDA, nakatulong din natin. Pero just so you know, mga kababayan, ganyan na nga bulok ang Maynila noong mga lumang panahon. Yes, it's true, sa maliit naming kaparaanan, hindi kami titigil. Ang isa sa pinakamahirap ng Maynila, kumpara sa ibang syudad, nabulok ko tayo. Ang dinatnang ko pong administrasyon o syudad, nabulok ko ang Maynila. Naging dugyot ang Maynila. At kaya ang challenges sa atin, napakahirap. Pero, sabi ko nga sa inyo, maswerte kayo, may mayor kayong basurero, kaya yung bagay na yan, ayaw ko. Kaya sabi ko sa kanila, linisin ninyo. Alisin lahat ng mga obstruction. Ayaw kong maging dugyot. Di baling squatter tayo. Di baling mukha tayong squatter at squatter tayong literal. Hindi naman tayo kailangan maging dugyot. Di ba? Pwede naman tayong mahirap. Parang nanay ko, pag nagninisnis yung duktungan ng damit, ayaw niya yun. Susulsihin niya yun. Yun pa rin yung damit ko. Sinulsi lang. So, ibig sabihin, pwede tayong mamuhay ng mahirap, ng malinis. Malaki po ang challenge ng Manila. Pag ganun pa lang tayo, ibang syudad maswerte dahil well-developed na yung kanilang gobyerno. Tayo, bumalik ko tayo 30 years ang hinahabol na to catch up. So, I cannot do it alone. I need everybody's cooperation. Gusto ko lang makita ninyo, hindi po natin to inireklamo I just want you to know, I am grateful with our DPS and partners natin, MMDA. 200 trucks ang nakuha natin, mga kababayan. Isang site pa lang yan.
isang site of many na inuuwian ng mga creek. O yan o yun. Ito po sa balot ito, Tondo. So yan o, nanggaling sa lahat ng ilog, galing sa District 2, District 3. Yan yan. So sa atin yan uuwi lahat. Pero magkaganon man, I just would like to thank DPS employees. It's a very dangerous job. I know how it feels. I've been there. Paano humarap araw-araw basura? Hindi mo alam yung danger. Bacteria o baka may virus pa. Pero gusto ko lang, mga kababayan, nagsasabi tayo ng tapat. Sabi nga, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. No? O bad news, marami pa rin tayo nakukuhang basura sa ilog. Tingnan nyo kung gaano kalinis ang ilog natin pagka walang basura. Pero gaano kasama kapag talagang nilalagyan natin ng basura. Kaya hindi ko malinis na ilog, pwede na to. Wala naman nakatingin, iuhulog na natin. Kung lahat to tayo, yun ang naging attitude. Ayan 210 tons na basura galing sa ilog. Isang catch basin pa lang yan. So, kaya po mga kababayan, patuloy ako nananawagan sa inyo. Total, maganda na ang koleksyon ng sistema ng basura. Naramdaman nyo naman yan. Nagbago na ang pagkukolekta ng basura at naging mas masinop na. At nakita nyo naman, araw-araw nagki-clearing ng anumang mga debris. Bato, buhangin, basura. Nakita nyo naman yung sa Divisoria. Nangawala na sila lahat. Di ba? At araw-araw, pina-flushing yun, mga kababayan. Araw-araw. Hindi nagsasawa. Since July 1. No? Hindi pa rin naman kami magsasawa. But at the end of the day, let's start giving value to our environment. Opo. Kasi, kapag ginawa natin yung mga kababayan, para na nating binigyan ng magandang kapaligiran bilang pamana sa mga susunod na salinlahi natin, partikular na sa mga anak natin, mga kababayan. So, sinasabi ko lang po yan at para makita ninyo yung gravity ng epekto ng maliit na ginawa mo, ikaw lang yun, nagtapong ka doon, susunod, makikita mo kung lahat, malalagay kayo sa